Napansin niyo ba ang paglabo ng inyong paningin, lalo na tuwing gabi? Sinasabi nilang bahagi lang ito ng pagtanda, ngunit hindi niyo kailangang tanggapin ang dilim. May mga prutas na kayang magbalik ng linaw sa inyong mata nang walang operasyon. Ngayon, ibubunyag ko ang 7 prutas na magliligtas sa inyong paningin. Ang numero 1 ay nasa inyong kusina lang pala. Prutas bilang 7. Ang mansanas o ang tinatawag nating shield mula sa balat. Marami sa atin ang kumakain ng mansanas dahil ito ay masarap. Pero alam niyo ba na ito ay may lihim na lakas para sa inyong mga mata? Ang pangunahing problema na kinakaharap natin habang tumatanda ay ang pag-cloudy o panlalabo ng ating lens. Isipin niyo ang puti ng itlog. Kapag ito ay hilaw, ito ay malinaw. Pero kapag naluto na o na-oxidize, ito ay nagiging puti at hindi na masilip. Ganyan din ang nangyayari sa protein sa loob ng ating mga mata. Dito pumasok ang husay ng agham. Sa isang malawakang pag-aaral mula sa Cornell University na kinabibilangan ng 487 kalahok, natuklasan nila ang isang kamangha-manghang compound na tinatawag na quercetin. Ang quercetin na ito ay matatagpuan sa balat ng mansanas at nagsisilbing proteksyon ng ating lens protein laban sa mga pinsalang dulot ng oxidative stress. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga nakatatanda? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay hindi na kasing galing noong tayo ay bata pa sa pag-aalis ng mga dumi at toxins. Ang mga protina sa ating mata ay nagsisimulang magkumpol-kumpol. At dito na magsisimulang lumitaw ang mga sintomas na pamilyar sa atin. Gaya ng panlalabo ng mga numero sa dyaryo o ang nakakasilaw na kwangsang o halo sa paligid ng mga ilaw tuwing gabi habang kayo ay nagmamaneho. Hayaan niyo akong ikwento si Robert. Si Robert ay isang accountant, 58 taong gulang. Buong araw siyang nakatingin sa mga spreadsheets sa ilalim ng maliwanag na fluorescent lights. Napansin niya na ang mga numero ay nagiging fuzzy na at hindi na niya kayang magmaneho sa gabi dahil sa mga nakakasilaw na ilaw. Ang payo ko sa kanya, huwag munang magmadali sa operasyon. Pinakain ko siya ng isang organikong mansanas bawat umaga kasama ang balat. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumalik si Robert na may ngiti sa mga labi. Ang mga halos ay nabawasan at ang kanyang paningin ay luminaw ng sapat para ipagpaliban ang pagpapalit ng salamin. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, huwag nyo nang balatan ang inyong mansanas. Doon sa balat naroon ang tunay na gamot. Pumili kayo ng mga uri tulad ng Red Delicious o Gala dahil sila ang may pinakamataas na quercetin. Kumain nito sa umaga habang wala pang laman ng tiyan para mas mabilis itong maabsorb ng inyong katawan. Ang pagkain ay ang inyong pinakaligtas na gamot, higit pa sa anumang mamahaling supplement. Prutas bilang 6, ang mga ubas, ang ating tiny protective capsules. Dumako naman tayo sa ating pang-6 na prutas, ang mga ubas. Ang mga maliliit na prutas na ito ay parang mga capsule ng proteksyon na gawa ng kalikasan. Ang malaking kaaway ng ating mga mata ay ang mga free radicals na umaatake sa ating lens habang lumilipas ang panahon. Ang ubas ay may taglay na anthocyanins at resveratrol. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng kulay sa ubas, kundi aktibo ring nagpapagana sa ating mga genes na nagpapanatili sa kalinawan ng ating paningin. Sa isang malaking pananaliksik sa University of Missouri sa mahigit 1,800 na mga matatanda, napatunayan na ang mga kumakain ng kalahat ng tasa ng ubas araw-araw ay may 34% mas mababang tsansa ng panlalabo ng mata sa loob ng 10 taon. Para sa ating mga lolo at lola, ang kakayahan ng mata na labanan ang pinsala ay bumababa na. Kapag kulang tayo sa mga antioxidants na ito, ang ating paningin ay nagiging parang may manipis na ulap o parang laging madumi ang salamin na suot natin. Hirap tayong magbasa ng paborito nating libro dahil ang mga titik ay tila naglalabo-labo. Naalala ko si Linda. Siya ay isang retiradong guro na 62 taong gulang. Sabi niya sa akin, "Doktor, hindi ko na mabasa ang aking mga mystery novels." Mabilis ang paglala ng kanyang cataract at ang sabi ng kanyang surgeon ay kailangan na siyang operahan sa loob ng 1 taon. Sabi ko sa kanya,
Linda, subukan muna nating dagdagan ang iyong diet ng ubas. Pinakain ko siya ng Concord grapes na frozen bilang snack sa hapon. 6 na buwan ang lumipas, ang kanyang eye exam ay nagpakita na tumigil ang paglala ng kanyang sakit at nagkaroon pa ng bahagyang paglinaw. Ngayon 2 taon na ang nakalipas, patuloy pa rin siyang nagbabasa ng kanyang mga nobela nang walang operasyon. Ang payo ko sa inyo, pumili ng madidilim na kulay ng ubas tulad ng itim o lila. Kung kaya nyo, kainin nyo rin ang mga buto dahil puno ito ng compounds na nagpapatatag sa mga maliliit na ugat sa inyong mata. Mas mainam na kainin ito sa pagitan ng mga pagkain para masulit ang lahat ng sustansya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na prutas, kung sa tingin niyo ay mahalaga ang impormasyong ito para sa inyong kalusugan, paki-comment naman ng salitang grapes sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handang subukan ang natural na paraang ito. Kaya naman, tigilan na ang pag-aalinlangan. Simulan ang pagbabago sa inyong hapagkainan. Ang inyong mga mata ay karapat-dapat sa pagmamahal at natural na proteksyong ito. Prutas bilang 5, ang papaya, ang tinaguriang tagalinis ng protein. Ang malaking kaaway natin sa juktoy, tindi ay ang mga luma at namuong protein na nakabara sa inyong lens. Isipin niyo ang inyong mata na parang isang bintanang puno ng alikabok at dumi na hindi na maalis ng simpleng punas. Habang tayo ay nagkakaedad, ang mga protein na ito ay unti-unting nagdidikit-dikit na nagiging sanhi ng panlalabo ng ating paningin. Dito pumasok ang husay ng agham. Nais kong ipakilala sa inyo ang enzyme na tinatawag na papain. Ang papain ay parang isang tagalinis ng kalikasan. Sa loob ng inyong mata, ang trabaho nito ay tunay na kamangha-mangha. Sa halip na palambutin ang pagkain, nilulusaw nito ang mga nasirang protein na nagiging sanhi ng panlalabo, habang hinahayaan nitong ligtas at buo ang mga malulusog na tissue ng inyong mga mata. Bakit ito napakahalaga habang tayo ay tumatanda? Ang ating katawan ay unti-unting nawawalan ng kakayahang linisin ang sarili nito. Ang mga dumi sa ating mata ay naiipon at nagiging makapal na ulap. Mapapansin nyo na ang inyong cataracts ay nagiging siksik na, kaya ang tingin nyo sa mundo ay tila laging nakasilip sa isang maruming plastik o sa gitna ng makapal na hamog. Ayon sa pananaliksik mula sa All India Institute of Medical Sciences sa 923 pasyente, ang pagkain ng hinog na papaya araw-araw ay nagpakita ng paglinaw ng lens sa halos 41% ng mga kaso. Ito ay isang katotohanang medikal na nagbibigay ng bagong pag-asa sa marami sa atin. Huwag kayong matakot sa mga simpleng solusyon. Ang kailangan nyo lang gawin ay kumain ng hinog na papaya, yaong kulay dilaw na may halong kahel. Huwag itapon ang mga itim na buto nito. Isama ang ilang buto sa inyong pagkain dahil punong-puno rin ito ng mga sustansyang hindi nyo makukuha sa ibang prutas. Naalala ko si Arthur, siya ay isang hip and giya sa edad na 68. Akala niya ay tapos na ang kanyang karera dahil sa lumalalang katarak na nagpapadilim sa kanyang mga litrato. Ngunit pagkatapos ng 8 buwan ng pagkain ng papaya tuwing umaga, ang kapal ng kanyang katarak ay nabawasan ng 15%. Isang himala na hindi na niya kinailangan pang sumailalim sa operasyon. Kaya ang payo ko sa inyo, kumain ng isang tasa ng hinog na papaya 30 minuto bago ang inyong almusal. Hayaan ang mga enzyme na pumasok sa inyong dugo at simulan ang paglilinis ng inyong mga mata mula sa loob. Prutas bilang 4, ang kahel, ang inyong gasolina para sa paningin. Ang susunod sa ating listahan ay ang kahel o orange. Ngunit huwag nyo itong ituring na basta prutas lang na may bitamina. Ito ang nagsisilbing gasolina para sa inyong paningin. Alam nyo ba na ang inyong mga mata ay nangangailangan ng vitamin C na 60 beses na mas mataas kaysa sa nivo ng inyong dugo? Opo, 60 beses. Kapag kulang ang mata sa bitaminang ito ay parang isang makina na walang langis. Mabilis itong masisira at kakalawangin dahil sa tinatawag nating oxidative damage. Ang problema sa ating mga nakatatanda ay hindi na natin kayang mag-imbak ng sapat na sustansya sa ating mga organo. Mapapansin nyo na ang mga kulay sa paligid nyo ay parang kupas na.
o ang mga puting bagay ay tila nagiging kulay dilaw na sa inyong paningin. Ito ay isang malinaw na senyales na ang inyong lens ay unti-unti nang nauubusan ng proteksyon laban sa liwanag at polusyon. Sa isang malawakang pag-aaral mula sa King's College London sa mga magkakatwin, napatunayan na ang mga kumakain ng maraming kahel ay may 33% mas mababang paglala ng cataract sa loob ng 10 taon. Hindi lang ito dahil sa vitamin C, ang kahel ay mayroon ding hesperidin na nagpapatatag sa mga maliliit na ugat sa inyong mata upang mas mabilis na dumaloy ang sustansya. Narito ang aking mahalagang babala. Huwag basta uminom ng juice na nabibili sa bote. Ang tunay na lihim ay nasa buong prutas, lalo na sa puting bahagi na balat o pit. Ang puting balat na yon na madalas nating itapon dahil mapait, doon naroon ang pinakamaraming hesperidin na kailangan ng inyong mga mata. Ikwento ko sa inyo si Sarah. Siya ay isang graphic designer na umaasa sa linaw ng kulay. Napansin niya na hindi na niya makuha ang tamang timpla ng mga kulay sa kanyang computer. Ang puti ay tila madumi at madilaw na sa kanyang paningin. Sabi ko sa kanya, "Sarah, kumain ka ng 2 kahel araw-araw. Isama mo ang puting balat nito at sabayan mo ng ilang pirasong almond." Pagkalipas ng 5 buwan, bumalik ang sigla ng kanyang paningin at luminaw ang kanyang mga mata ng 12%. Ang almond ay mahalaga dahil ang vitamin E nito ay tumutulong sa vitamin C na gumana ng mas maayos at mas matagal. Kaya naman, sa susunod na kakain kayo ng kahel, huwag balatan ng husto ang bawat hibla. Yakapin ang puting bahagi nito. Ito ang inyong likas na panlaban na maglalayo sa inyo sa mesa ng operasyon. Prutas bilang 3, kiwi, internal na sunglasses. Alam niyo ba mga kaibigan na ang sikat ng araw at ang liwanag mula sa inyong mga telebisyon ay maaaring dahan-dahang sumisira sa inyong mga mata? Ang pangunahing problema ay ang blue light at UV rays na unti-unting nagpapakulo sa protein ng ating lens. Isipin niyo ang isang malinaw na salamin na dahan-dahang nasusunog at lumalabo dahil sa sobrang init. Dito pumasok ang husay ng kiwi. Ang prutas na ito ay may taglay na lutein at zeaxanthin, mga sustansyang direktang pumupunta at nag-iipon sa inyong lens. Ang mga ito ay nagsisilbing inyong internal na sunglasses. Sinasala nila ang mga mapanganib na liwanag bago pa man ito makasira sa inyong paningin. Bakit ito napakahalaga para sa atin na nasa gintong edad na? Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga mata ay nawawalan na ng likas na proteksyon laban sa liwanag. Ang mararanasan nyo ay ang pagkawala ng tinatawag nating contrast sensitivity o ang hirap na makita ang pagkakaiba ng mga bagay, lalo na kung ang background ay kasing kulay nito. Pakiramdam nyo ay laging malabo ang paligid kahit sapat naman ang ilaw. Ikwento ko sa inyo si William. Siya ay isang piloto sa edad na 60. Ang kanyang karera ay nanganib dahil sa maagang senyales ng cataracts na nakita sa kanyang physical exam. Sabi ng doktor, kapag lumala ito, hindi na siya pwedeng lumipad. Dahil ayaw niyang magretiro ng maaga, sinimulan niyang kumain ng 2 golden kiwi araw-araw. Pagkalipas ng 1 taon, hindi lamang huminto ang paglala ng kanyang cataract, kundi bumuti pa ang kanyang kakayahang makakita ng detalye. Pinayagan siyang magpatuloy sa paglipad at hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang kanyang kiwi saan man siya magpunta. Ang payo ko sa inyo, piliin ang golden kiwi dahil mas mataas ang vitamin C nito. At narito ang isang sikreto, kainin ito kasama ang konting avocado o almonds. Ang taba mula sa mga ito ay tumutulong upang mas mabilis na maabsorb ng inyong mata ang proteksyon mula sa kiwi. Prutas bilang 2, blueberries, gamot na pang-ayos. Ang susunod na prutas ay itinuturing na tunay na medisina para sa paningin, ang blueberries. Ang malaking kaaway natin habang nagkakaedad ay ang tinatawag na glycation. Ito ay kapag ang asukal sa ating katawan ay dumidikit sa protein ng ating mata, na nagiging sanhi ng mabilis na panlalabo at pagtigas ng lens. Ang blueberries ay may taglay na 15 uri ng anthocyanins.
Ang mga ito ay parang mga maliliit na karpintero na aktibong inaayos ang mga sirang protein sa inyong mata. Hindi lang nila pinipigilan ang pinsala, kundi tinutulungan din nilang linisin ang mga namuong dumi sa inyong lens. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na mag-repair ng sarili ay bumababa na. Mapapansin nyo na nawawala na ang talas ng inyong paningin sa mga maliliit na detalye. Para sa mga mahilig sa sining o pananahi, ito ay isang malaking dagok dahil ang mundo ay tila nagiging isang malabong painting na lamang. Naalala ko si Martha, isang mahusay na pintor sa edad na 68. Sinabihan siya na kailangan na niyang operahan sa loob ng 6 na buwan. Dahil natatakot siya sa mga komplikasyon, sinimulan niyang kumain ng 1 tasa ng wild blueberries araw-araw na hinalo sa kanyang yogurt. Pagkalipas ng 18 buwan, ang kanyang doktor ay nagulat. Ang kapal ng kanyang cataract ay nabawasan ng 20% sa kanyang kanang mata. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagpipinta ng mga detalyadong landscape nang walang operasyon. Ang kailangan niyong gawin ay pumili ng wild blueberries kung mayroon dahil mas matapang ang sustansya nito. Kainin ito kasama ang Greek yogurt. Ang protina sa yogurt ay tumutulong upang maging matatag ang mga sustansya mula sa blueberries hanggang makarating ito sa inyong mga mata. Huwag itong isasabay sa mga pagkaing mayaman sa iron para hindi mawala ang bisa nito. Bago tayo pumunta sa ating numero 1 prutas, nais kong magtanong, sino sa inyo ang mahilig sa blueberries? Paki-comment naman ng salitang is sa ibaba upang malaman ko kung sino sa inyo ang seryosong protektahan ang inyong paningin. Simulan niyo na ang pagkain ng mga mahiwagang prutas na ito. Ang inyong mga mata ay ang bintana ng inyong kaluluwa. Kaya naman pakiusap, huwag niyo itong hayaang tuluyang lumabo. Narito ang kalikasan para tulungan kayo. Prutas bilang 1, goji berries, o ang tinatawag nating lihim ng pagbabalik ng paningin. Sa lahat ng aking mga taon bilang doktor, wala pa akong nakitang prutas na kasing bangis ng goji berries pagdating sa pagkukumpuni ng mga mata. Ang pangunahing problema na kinakaharap ng marami sa inyo, lalo na kung kayo ay nasa edad na 70 pataas, ay ang matinding kakulangan ng isang mahalagang sustansya, ang zeaxanthin. Isipin niyo ang inyong mga mata na parang isang bumbilya na unti-unting napupundi dahil wala na itong proteksyon laban sa init at liwanag. Dito pumasok ang husay ng agham sa likod ng maliit na pulang prutas na ito. Ang goji berries ay may taglay na zeaxanthin na 200 beses na mas mataas kaysa sa mga kahel. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon din itong tinatawag na LBP o lithium barbarum polysaccharides. Ang komplikadong sustansyang ito ay parang isang coach na naguutos sa inyong sariling katawan na gumawa ng mga enzymes para linisin ang inyong lens mula sa loob. Bakit ito naging napaka-importante sa ating pagtanda? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating katawan ay hindi na marunong sumipsip ng sustansya mula sa karaniwang pagkain. Ang resulta, ang inyong cataracts ay umaabot sa tinatawag nating grade 3. Ito ang yugto kung saan ang mundo ay tila nababalot na ng isang makapal, madilim, at maduming tela. Nawawala ang inyong kalayaan. Hindi na kayo makapag-drive, hindi na kayo makabasa ng mensyahan sa cellphone, at ang tanging solusyon na ibinibigay sa inyo ay ang mahal at nakakatakot na operasyon. Ayon sa isang malaking pananaliksik sa China na tumagal ng 20 taon at kinabibilangan ng halos 4,000 tao, napatunayan na ang pagkain ng goji berries araw-araw ay nagpapababa ng tsansa ng cataract ng mahigit 50%. At ang pinakakamangha-mangha? Nagpakita ito ng pagbabalik ng linaw ng mata sa 31% ng mga kaso na nasa malalang yugto na. Naalala ko ang aking pasyente na si James. Siya ay isang retiradong inhinyero, 71 taong gulang. Nakatakda na ang kanyang operasyon dahil sa malalang cataracts sa 2 mata. Ngunit nakiusap si James, "Doktor, bigyan niyo po ako ng 3 buwan para subukan ang natural na paraan." Pinakain ko siya ng 30 gramo ng organikong goji berries araw-araw. Pagdating ng kanyang pre-surgical exam, makalipas ang 3 buwan, hindi makapaniwala ang kanyang surgeon. Ang cataract sa kanyang kanang mata ay bumaba mula grade 3
patungong grade 2. Ang operasyon ay ipinagpaliban ng walang takdang panahon. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas, nagtuturo pa rin si James ng computer classes at maayos na nakakakita. Kaya naman, pakiusap ko sa inyo, huwag nyo nang baliwalain ang kapangyarihan ng prutas na ito. Ngunit narito ang tamang paraan para makuha ang bisa nito. Huwag basta-basta kainin ang tuyong berries mula sa supot. Ibabad ang 15 hanggang 30 gramo ng goji berries sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto. Ang tubig na iyon ay magiging isang therapeutic tea. Inumin ang tubig at kainin ang mga prutas. Sa paraang ito, mas madaling masisipsip ng inyong matatandang cells ang lahat ng kailangang proteksyon. Ang pagkain ay ang inyong pinakamabisang gamot. Bago niyo isipin ang operasyon, subukan niyo muna ang ibinigay ng kalikasan. Dahil ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat na makakita ng kagandahan ng mundo, ng malinaw at puno ng liwanag. Simulan ang inyong goji berry routine ngayong araw. Ang inyong mga mata ay pasasalamatan kayo sa mga susunod na taon. Ang katotohanan ay nasa inyong kamay na. Ang 7 prutas na ito ay hindi lamang pagkain, kundi pag-asa para sa inyong paningin. Huwag hayaang dilim ang maghari sa inyong pagtanda. Alin sa mga ito ang susubukan nyo ngayong linggo? I-comment ang inyong pangako sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, manatiling malusog at malinaw ang inyong mata.